Biblia kasi kapatid, the Bible is what? The inerrant, infallible, inspired Word of God. So, napakahalaga kasi ng ng paniwalaan natin ang buo ang salita ng Diyos. Kasi kapag nag-doubt tayo sa sinabi ng Panginoon, dinidiscredit natin ang Word of God. Kaya nga doon, even sa creation, talagang papaniwalaan mo eh. Hindi ko pwedeng mag-doubt ka eh. Kapag doon, pinahayag na ng Panginoon lahat eh, yung origin ng buhay. Kung wala yung Bible, laging ang tanong natin, saan ako nagsimula? Eh, even naman yung ating mga scientists, yung kanilang pag-aaral, palagi lang theory eh. Kaya nga ang tawag doon sa mga discovery nila, theory. Di ba? Yung sabihin kasi ng theory is man's idea. Yun talaga yung short meaning ng theory. Idea lang ng tao yun. Hindi rin sila sigurado dun eh. Kaya ang mga tao, uubos sila ng maraming pera. Ang Amerika, Russia, even China, yung India. So yan yung mga superpowers na nagpapadala ng mga satellite sa himpapawid para lang malaman kung meron pang tao dun sa kabilang buhay o sa kabilang planeta. Imagine niyo, umuubos sila ng $1 trillion, di ba? Pero kung titignan natin ang Biblia, doon lahat ng ating katanungan ay masasagot. So number one, pag-aralan natin yung the Bible declares itself to be the Word of God. So dito, ang Biblia mismo ang nagpahayag na ito pong Bible, ang ibig sabihin po kasi ng Bible mga kapatid ay Biblios, ito ay koleksyon ng mga libro. Pero ang kakaiba kasi po dito sa librong ito ay libro na galing mismo sa ating Diyos. Doon pa lang magtatanong ka, may Diyos kaya? Ang nagpapatunay, kasi may Biblia Nag-iwan ang Diyos o kaya naman, nung panahon ng Old Testament time, nagsalita siya Kaya nga isa sa mga nagpapatunay na mayroong Diyos ay yung Israel Kasi po, kung titignan ninyo until now, ang Israelita ang kanilang lineage, linya, ibig sabihin linya ng lahi nila, matitrace nila hanggang kay Abraham. Hanggang ngayon, at present, pwede nilang maibalik ang kanilang lahi patungo kay Abraham. Kasi merong Bible Isa yon sa yung Biblia, masasabi natin na Word of God sapagkat Diyos mismo At pinatotohanan niya ng mga propeta. The Bible declares itself to be the Word of God. Letter A, tignan po natin kapatid. All Scripture is given by inspiration of God. Kaya hindi pwede natin, hindi natin pwedeng sabihin na ang Biblia ay galing sa tao o galing kanino, hindi po. Ang Biblia mismo ang nag-inspire diyan o ang nagbigay buhay. Ibig sabihin ng inspiration is vibration or vibrated. Katulad yan ng salitang ginamit sa Genesis chapter 1 verse 2. Sabi diyan, and the Spirit of God moved. Diyos po ang nagpagalaw. Diyos po ang nagsabi, ang kumilos para ang salita niya ay maisulat. Mailagay sa papyrus o anumang instrumento ng salita ng Diyos. Actually, nung panahon ni Moses, makikita nyo nga, di ba, yung unang Ten Commandments, isinulat mismo ng ating Panginoon sa bato. Problema lang yung bato na yon ay in-instruct ng Panginoon, dinurog. Ibinato kasi ni Moses, kaya nadurog.
Kung buhay pa yun, pwede nang makuha ng mga archaeologists. Kaya lang, without, siyempre, sa lipas ng panahon, baka nadurog na yon. Pero may mga tablet na natagpuan kaya naman natagpuan kasi naibaon So na-preserve. Kaya hindi siya nagalaw. Ay yung bato na itinapon ni Moses, yung Ten Commandments, exposed sa labas So, paglipas ng panahon, bagyo, diba? Lahat yan, hangin. So, it could be nadurog yung bato. Kaya, sayang kung hindi na itapon yan, baka na-preserve pa yun. Okay? Pero ganun pa man, yung talagang Word of God, yung tinatawag na Pentateuch, yung kung tawagin Torah, na-preserve po yun. At yun nga, meron tayo ngayong kopya. So, number 1, all Scripture is given by inspiration of God. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Isa po yan sa mga isinulat ni Paul, na ang Biblia, ulitin ko, all Scripture is given by inspiration of God. So, ang Banal na Espiritu mismo ang nag-udyok. Ang Diyos mismo, kahit makikita niyo naman po even kay Noah, talaga makikita niyo ang Diyos nagdidikta kung anong gagawin. At ganun din kay Noah, ang Diyos din ang nagdikta kung ano ang gagawin. Kaya kung makikita niyo sa Biblia, laging makikita niyo, and the word of the Lord, and the word of God came. Diba? Ganun po palagi yan Kasi nga, Diyos ang nag-orchestrate po dyan. Sa mga susunod na panahon, makikita nyo, tignan natin yung Biblia kung accurate when it comes sa mga geographical. Kahit sa historyo, makikita nyo na ang Biblia accurate. Kasi alam ng Diyos kaya makikita, all-knowing ang ating Panginoon. Kaya, hindi mo siya pwedeng ma-question Kasi kung titignan mo yung Biblia, ikaw mismo mamamangha Baka nga pwede pa natin masabi, tayo yung stupido Kasi ang Bible, makikita mo talagang very accurate. Okay? So, number 2, all Scripture refers to the entire Bible, kapatid. Old and New. Yung pong ibig sabihin na all Scripture. Old and New, talaga hong inspired Word of God po yan. Kaya makikita mo, pag binasa mo yung Biblia, kahit nga ang Biblia ay nagawa, natapos almost. Siyempre, ang old ay napakahaba, almost 2,500 years na. Pero pag binasa mo yung Biblia, parang kala mo ngayon lang. At every time na mabasa mo yung Biblia, nangungusap sa iyo. So hindi mo siya naiiwan sa anumang libro, kahit po yung present book na create ngayon ng mga tao. Basahin yung Biblia, hindi mo nalalayo. Bakit? Because ang Biblia po ay buhay. So, the Word of God is alive. Kaya nga pag binasa mo yan, laging kinakausap ng Diyos ang puso ng tao. Kaya ang kailangan lang naman ng tao is damdamin mo Meditate. Kapag sineryoso mo, kaya kasi minsan ang mga tao, pag talagang punong-puno na ng problema, doon lang sila nagbabasa ng Biblia Kaya doon lang nakakausap nila ang Panginoon. Pero hindi lang dahil may problema ka, basahin nyo. Basahin mo yan bago ka matulog. O mas maganda sa madaling araw, makikita mo talagang buhay na buhay ang salita ng Diyos. Doon lang kikilos ang Biblia Although ang Biblia po, mga kapatid, napaka-powerful nito. Pero yung kapangyarihan nito hindi magkakaroon ng epekto maliban na basahin mo siya. Nang talagang you meditate, yung seryosong pagbabasa ng Biblia, at talagang wini-welcome mo ang Espiritu.
All Scripture refers to the entire Word of God. Ano po? The Bible, Old and New Testament. And then number 3, Jesus accepted the Old Testament as Scriptures. Alam nyo, yung kasi po, ang Biblia, nung 3rd, 4th, 2nd, 3rd, 4th century AD, ang tawag po dyan is canonized. Ano po? Kinanonize nila yung kung ano ba talaga yung libro na talagang galing sa Diyos. O kinasiyahan na. So pinag-aralan po ito, hindi naman po ito basta-basta nabuo lang ng isang entire Bible kagad eh. So, talaga pong in-scrutinize nila, pinag-aralan nila, so tinawag po yan, nagkaroon po sila ng sukatan para malaman kung ito ba ay Word of God. Sino-sino yung mga ginamit nilang mga persona na long time ago ginagamit din nila at kaya masasabi natin, ito Word of God yan. So number 1 na ginamit nila na sukatan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat mismo ang ating Panginoon, ginagamit niya kasi kung yung Old Testament book, hindi mo makitaan si Kristo na ginagamit niya ito, it could be na yung Old Testament hindi talaga tinatanggap ng Scripture. Pero kung makikita nyo, even sa earthly ministry ng ating Panginoon, binabanggit niya yung mga librong yan. Binabasa, halimbawa, bigyan natin po ng Luke chapter 24 verse 27. Luke chapter 24 verse 27, 44, and 45. Sige po, pwedeng tulungan nyo nga ako magbasa. Sige. Luke chapter 24, verse 27, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Verse 44, and he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you. Not all things must be fulfilled which are written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures. Amen? So, kung makita nyo, si Jesus Christ, binabanggit niya yung libro ni Moses. Ano yung libro ni Moses? Yung 5 books, kasi even in the time of Jesus Christ, yung mga Hudyo, high priests and other, yung mga religious leaders, ang gamit talaga po nila, especially yung Pentateuch, napaka-special sa kanila niyan. At yung sinabi pa natin pa, the prophet, sino yun? Book of Isaiah, Book of Elijah, Book of Isaiah, Book of Samuel. So lahat yung binabanggit ng Panginoon, mga prophet, Daniel. So binabanggit niya yung mga book niya. In fact, even yung book ni Jonah. So kaya yun, isa yun sa mga matibay na pruweba na yung mga librong yan ay talagang binabanggit mismo, inare-recognize ni Jesus Christ na mga mga Word of God. Oh, napakalinaw niyan. Isa pang verse, 44, pakitingin. 44, 45. Sige po. Chapter 24. Verse 44. And he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Verse 45. Anak, In the Psalms concerning me. Psalm? Anong Psalm? Psalms. Psalms mismo. You see? Napakalinaw. Even si Jesus Christ, He recognized even yung book of Psalms, Word of God. Kaya pag binasa mo yung book of Psalms, that is the Word of God. At yung mga binanggit niya na yan, yung mga books na yan, nandoon siya. Na-recognize din ng ating pagbabae. Later on na yon, kasi pinag-usapan natin is Word of God. Malilis tayo kasi yung mga librong yan, nandoon si Jesus Christ. Yung prophecy, lahat yung libro na yan, nabanggit. So, ganun pa man, sabihin natin, so mean to say, accepted ni Christ yung Book of Psalms. So, kaya nga, pag binasa mo yung Book of Psalms, you are reading the Word of God and God is talking to you. Kaya hawak natin mismo yung yung salita ng Diyos eh. Yan binabanggit mismo ng ating Panginoong Jesucristo yan. Kaya pag binasa mo yan, kapatid,
yung law of Moses, yan po yung Genesis. Genesis, ano pa? Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So that's the 5 books of the Bible. The first 5 books of the Bible, ang tawag dyan is Torah and Pentateuch. So, ibig sabihin, pag meron kang hawak niyan, you have the Word of God, mga kapatid. Kaya every letters in it ay salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya makita nyo, even yung story po ni Eva at Adan, Word of God po yun. And you cannot question yung story of Adam nang sila po'y pinagbawal na kumain po ng the fruit of the tree of good and evil. Word of God yan. At later on, malalaman natin kapag tayo'y nagbasa ng Biblia, may papaliwanag ko ng salita ng Diyos yan kung bakit kinain ni Adan at ni Eva at ni Adan yung prutas. And the Lord will explain to you kung bakit niya yun inalaw. Kaya nga, we cannot question God. Kasi plano niya yan eh. Ang mahalaga, we have the Word of God, at kapag binasa natin yon, matututunan natin lahat yan. Kasi ang Diyos hindi naman niya itinago yung kaalaman na yan sa atin eh. Nireveal din yan, sabi ng Panginoon, in James chapter 1 verse 5, makibasa nga po, James chapter 1 verse 5. Ano sabi? Sige, basa tayo. James chapter 1 verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Amen? So, in that context alone, sabi ng Diyos, kung wala po tayong kaalaman, now, pertaining to the Word of God, wala tayong alam. So that's why we question the story of Adam and Eve. Hindi natin alam eh. Sabi natin, bakit kinain nila? So, we are questioning. Well, hindi natin alam. So, you ask wisdom from God. Rather than saying na God is stupid. Kasi may sabi ng Panginoon na if you lack wisdom, and if you are searching for the truth, na bakit kinain ni Eva at Adan yun, di ba alam ng Diyos? You see, you are questioning. So you ask God the wisdom. Kasi kita nyo po sa context niyan, James chapter 1 verse 5. Pag humingi ka ng wisdom, di ba sabi? Ang tanong ko sa iyo, sino nang hihingian mo ng wisdom? Let him ask of what? Of God. Sa Diyos kayo hihingi ng wisdom. Therefore, God is not stupid. God is what? God is wise. He has all the wisdom. So, if you question the Word of God, meaning to say you don't know the wisdom of God. So, ang sabi ng Panginoon, pag wala kang wisdom, you ask. You ask God and God will give you wisdom. Rather than saying that God is stupid kasi hindi pa natin alam kung anong dahilan ng ating Diyos. Kasi Word of God, alam mo, lahat ng bagay dyan may reason. Lahat ng bagay dyan may dahilan ng ating Diyos. At because He is sovereign, alam ng Diyos yung ginagawa niya. Kaya nga, ang tao, ang kailangan natin is accept Him by faith. Kaya nga, ang salita ng Diyos, tinatanggap natin na may pananampalataya. At ang pananampalatayang yan ay hindi bulag. Amen? So, last point natin kapatid. Sabi dito, Peter said, Paul's epistles were scripture. Okay, isa pa, yung libro ni Paul. So, there are 13 books of Paul. Hanggang Hebrews.
Pero sinasabi nila hindi. Pero scholars were saying na ang Book of Hebrews ay libro din po ni Paul. And then, ano sabi ni Peter diyan? 2 Peter chapter 3, verse 15 to 16. Tingnan niyo po, anong sabi ni Peter? Si Pedro ay sikat na apostol ng Panginoon. Of course, hindi po siya Pope. But, isa po siya sa mga haligi ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo nung panahon niya. Sige po, pakibasa. 2 Peter chapter 3 verse 15. Opo. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul is also according to the wisdom given unto him hath written unto you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destruction. Amen? So, yung other epistles pa ni Paul, at si Paul ay sumulat. So, kung makikita ninyo, actually, makikita nyo yung sulat ni Paul sa Rome. Kaya meron tayong Book of Romans. Di ba? Marami yan. Romans, ano sunod sa Romans? 1 and 2 Corinthians. Ano sunod sa 2 Corinthians? Ha? Galatians, Ephesians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon, and then Hebrews. So, makikita ninyo, ang daming sinulat nyo, ina-accept din po yan na Word of God. Kaya that's why, yung Old and New Testament ay talagang salita ng Panginoon. Alam nyo, even, tignan nyo po yung missionary journey ni Paul, accurate po lang. Even yung mga places na pinuntahan niya, accurate po yan. Kaya nga, yung tinatawag na inerrant Word of God, even sa in fact nga, di ba sabi ni Apostle Paul, dumaan siya sa Appian Way. Doon siya naglakbay, naglakad, minsan sumakasakay ng kalesa. Ngayon, tignan niyo po, may Appian Way. Actually, buhay pa nga eh. Yung Mars Hill, makikita nyo, hanggang ngayon, nandiyan dyan. Pinapasyal-pasyalan pa nga ng mga tao eh. Pero yung Biblia, batid, alam niyo ba, isa pa, last point, yung Jericho, sabi nila, yung Jericho, wala. Sinasabi nga, hindi naman, pero ito, lately, nahukay po yung Wall of Jericho, bumaon kasi, yung description ng Biblia na bumagsak po, nahukay po. Yung remains. Yung Hittites, na binabanggit sa Old Testament, nakalaban ng mga Hudyo. Nakita po yung lugar mismo ng Hittites, yung kanilang place ng kingdom nila. Kung saan sila sabi ng Biblia. So, yan po muna tayo mabatid, sapagkat, mahaba sa next Saturday, mag-aralin natin, the Bible is free of mistake. Po, yun ang ating pag-usapan para salamat po sa inyo, kapatid.